Nagbabalik po ang unang balita, mga igan. Isang babae ang sugatan matapos umanong saksakin ng gunting ng isa pang babae sa Navotas. Ang ugat ng krimen, selos. Narito ang report ni Trisha Zafra. Dahil umano sa walang basehang pagsiselos, nagkasugat-sugat ang tenga at ulo ng 18 anyos na si Madel Bernardino. Pasado alas 8 ng gabi sa may barangay Tangos sa Navotas, bigla na lang daw siyang hinablot ng suspect na si Christine Crisostomo. Dala ang gunting na ito, saka umano siya pinagsasaksak. Mabuti na lang daw at may mga umawat. O sabi, boyfriend ko rin asawa niya. Hindi totoo yun. Talagang ewan ko sa kanya. Hindi tinanggi ng suspect ang kanyang ginawa. Biktima naman daw kasi siya ng pagtataksil. Ayon sa Women's Desk ng Navotas Police, attempted murder ang haharaping kaso ni Crisostomo dahil tila pinagplanuhan niya ang pagsugod kay Bernardino. Para sa unang balita, Trisha Zafra reporting. Kakaiba naman ang paraan ng mga misis sa barangay Dado sa Maguindanao para tapusin ang gulo sa kanilang mga angkan. Hindi raw sila makikipagtalik sa kanilang mga mister para makamit ang kapayapaan. Darito ang report ni Marisol Abduraman. Karaniwan ng bakbakan sa Mindanao, nang ilan kinasasangkutan pa ng magkakalabang angkan. Pero sa bawat gulo, mga sibilyan ang madalas maipit, lalo ang mga bata at kababaihan. Kaya sa bayan ng Dado sa Maguindanao, mga misis ng umaksyon para mapigilan ang bakbakan. Pero hindi sa pag-aarmas, kundi sa pagtanggi makipagtalik sa mga mister nilang lalahok sa labanan. Yan ang lumabas sa ulat ang United Nations High Commissioner for Refugees o UNHCR. Sige, pumunta ka dyan. Sige. Ikaw lang bahala. Hindi ka makauwi sa bahay. Hindi kita tatanggapin. I tell them that if you don't agree with my you have no salary from me. Sa turo ng Quran sa mga Muslim, itinuturing na tagasunod ang mga may bahay sa kanilang mga asawa. Gayunman, sabi ng chairman ng Imam Council of the Philippines as Imam Alim Basher, wala raw masama sa ginawa ng ilang misis sa bayan ng Dado. Wala po bang nilalabag ang mga babae Muslim para for saying so? Masabi ko wala kasi talagang katwiran man nila na they will ask for magandang kabuhayan, matahimik. At saka yun din ang Islam, hinanap ng Islam. Maganda yun, kung ang yun ang hangad nila na kapayapaan, dapat talaga sumunod ang lalaki. Si Lenz Cupo, isa sa mga leader sa Dado, tila na kumbinse ng mga nagwelgang misis. Basta maggawa ka ng masama, ganito, maghiwalay. At wala pang ang isang linggo, ang dating magulong lugar, naging tahimik na. Muling nagbukas ang Farm to Market Road at sumigla raw ang lokal na ekonomiya. Salamat sa paninindigan ng kababaihan. Dalangin lang ng ilan, naway tumagal ang kapayapaan. Para sa unang balita, Marisol Abduraman, reporting. Pangulong Noynoy Aquino nasa New York sa Amerika na para sa isang working visit. Pangunahing sadya ng Pangulo ang pakikipagpulong sa mga leader ng ibang bansa para sa tinatawag na Open Government Partnership. Mismong si US President Barack Obama at ang Presidente ng Brazil ang nag-imbita kay Pangulong Aquino. Inaasahang makakaharap din ng Pangulo ang mga heads of state ng United Kingdom, Indonesia, Mexico, Norway at South America or Africa. Ang Open Government Partnership ay inisyatibo ng mga bansa para pag-usapan kung paano magiging mas mabuti ang pamamahala ng gobyerno sa pamamagitan ng pagiging transparent nito. Samantala, dalawang dating election supervisor naman ang lumutang at nagdawit kay dating COMELEC Chairman Benjamin Abalos sa umano'y dayaan noong 2007 elections. Iniharap kahapon sa media ni Justice Secretary Laila de Lima sina dating North Cotabato Acting Provincial Election Supervisor Yogi Martirizar at dating South Cotabato Acting Provincial Election Supervisor Lilian Suwan Radam. Sa kanilang affidavit, sinabi ng dalawa na bago mag-eleksyon, sabay-sabay raw na kinausap ni Abalos sa Davao City ang ilang election supervisor bago mag-eleksyon. Inutusan daw sila ni Abalos na siguruhin ang 12-0 na panalo ng Team Unity na kaalyado ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Iginiit daw ng dating COMELEC chairman na galing sa Malacanang ang utos. Itinanggi naman ni Abalos ang paratang. Hindi raw totoong pinulong niya sina Martirizar at Radam sa Davao City. Magnitude
6.9 na lindol yumanig sa Tibet. Batay sa ulat ng Reuters, nasa 63 na ang patay sa lindol na yumanig din sa ilang bahagi ng India at Nepal. Naitala ang epicenter nito 40 kilometro mula sa border ng India at China. Marami din ang nawala ng tirahan sa lindol. Puspusan na ngayon ang rescue operation sa mga sugatan at na-trap sa mga gumuhong gusali. Conjoined twins matagumpay na napaghiwalay sa Britanya. Ayon sa charity group na sumagot sa gastos ng operasyon, hindi biro ang pinagdaanan ng kambal na sina Rital at Ritag Gabura. Komplikado raw at bihirang mapaghiwalay ang kambal na magkarugtong ang ulo o tinatawag na craniopagus twins. Ayon sa mga eksperto, 40% ng mga ganitong kondisyon ay patay ng isinisilang o di kaya namamatay ilang oras matapos maipanganak. Ibig sabihin daw, isa sa bawat 10 milyong craniopagus twins lamang ang maswerteng nabubuhay. Kabilang na riyan sina Rital at Ritag na magdiriwang na nga ng kanilang unang kaarawan sa susunod na linggo. Matapos ang ika-4 nilang operasyon itong August 15, umaasa mga doktor na makakauwi na ang kambal sa bansang Sudan. Oras na para sa unang chika. Narito na si Luan D. Luan. Salamat, Igan. American Idol Season 10 finalists handang-handa na para sa concert nila mamayang gabi. 8 p.m. idaraos ang unang gabi ng American Idol Live Tour 2011 sa Araneta Coliseum. Masusundan ito ng isa pang performance night bukas ng gabi. Kabilang sa mga magpe-perform ay ang film na sina Tia Mejia at ang Season 10 winner na si Scotty McCreery. Star-studded naman ang katatapos pa lamang na 63rd Primetime Emmy Awards. Silipin natin ang ilang eksena at alamin ang mga nanalo sa report na ito. I want to take a moment to get something off my chest and say a few words to everybody here from 2.5 Men. From the bottom of my heart, I wish you nothing but the best for this upcoming season. Tila wala ng galit sa production team ng programang 2.5 Men ang dati nitong bidang si Charlie Sheen sa kanyang mensahe bago mag-present ng awards at 63rd Primetime Emmy Awards. Isa lang ito sa mga pambihirang tagpo sa award ceremony sa Los Angeles na pinasaya ng kanilang host, ang Glee star na si Jane Lynch. Big winner ang US sitcom na Modern Family na nag-uwi ng 5 parangal kabilang ang Outstanding Comedy Series at 2 supporting roles. Ang The Daily Show with Jon Stewart naman nag-uwi ng 2 parangal para sa Variety, Music or Comedy Series category. Muli namang inuwi ng 60s advertising drama na Mad Men ang Outstanding Drama Series. Pero ang Top Acting Awards napunta kina Juliana Margulies ng The Good Wife at Kyle Chandler ng Friday Night Lights. Habang si Oscar-winning director Martin Scorsese naman ang Best Drama Director para sa Boardwalk Empire. Ang Downton Abbey ang nanalong Best Miniseries, Movie or Dramatic Special. Pero ang Top Acting Awards para sa kategoryang ito napunta sa mga bida ng Mildred Pierce na sina Guy Pearce at Oscar-winning actress Kate Winslet. Inalay pa ni Kate ang kanyang panalo sa kanyang minamahal na ina. It doesn't matter how old you are or what you do in your life, you never stop needing your mum, and I will never stop needing mine. So thanks, Mum. Thank you so much. Para sa unang balita, Rosetti Rivera reporting. More showbiz news later, kaya dyan lang po kayo. Igan? Todo naman ang paghahanda ng Philippine Volcanoes para sumabak sa Borneo Sevens Rugby Tournament sa Sabado at Linggo. Target nila makapasok sa top 4 upang makasali naman sa Hong Kong Sevens. Darito po ang report ni Ian Cruz. Balikan sa ang Philippine Rugby Football Union ng Volcanoes. Iba't ibang offensive at defensive drills ang kanilang ginawa sa pitch ng British School Manila sa Taguig. Ito para paghandaan ng Borneo Sevens sa darating na weekend kung saan mga bigating team mula sa Asia ang kanilang makakasagupa. Pang-7 sa katatapos sa Shanghai Sevens ang Volcanoes. Malaking achievement daw ito, lalo't natalo nila ang Korea na siya ring nagkampiyon sa pagtatapos ng torneo. We've got to crack in there, and that's our focus this week, is to crack into that top 4 at least. And give ourselves a chance to go in the Hong Kong Sevens where we play the best teams in the world, then that's the equivalent of the Olympics. Mas solid. We have depth in our reserves kasi nung huli, nung nasa Shanghai kami, may 3 injury.
Dalawang magkakapatid din ang magkasama sa Volcano team ngayon. Si Luke Matthews, nakasama sa team sa unang pagkakataon ang kapwa wing na si Joe. Bentahe raw, nakilala na nila ang laro ng bawat isa. It's a real privilege to be over here in the Philippines representing my motherland, and being the first time, I tell you the humidity, it's really hot. Great weather here. Played a lot of muck around rugby football when we were young, so we have a bit of a connection out there on the field, so that's a really good advantage for us. Ganito rin ang tingin ng magkapatid na Ollie at Matt Saunders. Isa na raw dito ang pagkakaroon ng hand signs, tulad itong ipinakita nila sa aming letter P and letter V. Pati nga kami, tinuruan pa nila ng hand sign. Para sa unang balita, Ian Cruz reporting. At ang hirit namin mamaya, rider ng motorsiklo patay matapos umemplang at masagasaan ng bus sa Balangap City, Bataan. At record holder sa 2012 Guinness World Records nagtipo naman sa London. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya. Mga kapuso, ihinit namin sa iyong umaga. Ngayong umaga, ang Filipino donut. Ayan, nakikita. Medyo hindi siya double B nakalagay sa kanya. Ayan. So, Filipino donut po siya. Walang iba kundi ang double B,